This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Akula, Bira. Hello everybody! Every other day na talaga tayo. Kaya naman, alam ko, nag-aabang na kayo sa blind item ni Nanay at sa marami mga political views na. Kaya tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon ay ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. Kung may nanay na handang-handa na sa blind item, excited ako kasi hindi pa kinuwento sa akin ng kabuuan niya. Pero alam ko lang yung pangalan. Pero excited ako anong bibigay mo at yung mga political views mo dito sa pag-uusapan natin. Yeah. Dahil ikaw ang political and showbiz official daw ng OOTD, ang ating minamahal, Nanay Jobert Socaldito. Oh no, sorry. Yes, thank you so much sa Direct Chops Manansala. Hello everyone, I miss you all. Just good other day na tayo nagchikahan. May March 31. Oo Oh my God, how time flies. No, bilis no? Kaya naman, diretso na tayo sa ating first segment ang This Is It, Politics. Oh, actually, nalungkot ako. Ako personally nalungkot ako. I will be biased. I'll accept that fact. Medyo nalungkot ako. Because ang ating pag-uusapan, ang ating item sa ating politics, I see dating Governor E.R. Ejercito, who has been very, very close to my heart many, many years back. When I was still his publicist, when he was governor of Laguna, when he was also mayor of Pagsanhan. Towards the end of kanyang pag-mayor, before he ran for governor, ay talagang malapit sa akin yung batang yan. At saka, mahal na mahal ko talaga yan. At saka yung kanyang late wife na si Maita, si Girly Maita Ejercito, who died last October. So, ang hirap, heartbroken pang aking anak na si E.R. na hindi ko na nakakasama kasi medyo nagkaroon kami ng little differences before, pero naayos naman namin. Naglabas na Supreme Court ng desisyon sa kasong graft, graft laban sa kay dating mayor, insanang mayor, E.R. Ejercito, George E.R. Ejercito. Dahil sa kanyang sa kaso ng graft na isampa sa kanya ng Nagbenta raw siya ng insurance. Nagbenta siya ng insurance na dumaan sa bidding. Parang in-award niya ito sa isang businesswoman named Manilyn Bruel tungkol sa insurance ng mga boatmen. We're talking about millions. Yeah, it's about millions of insurance na mga premiums na i-grant mo na i-award niya sa isang negosyante na hindi dumaan sa proper bidding. Kasi dapat normal kasi yan, dadaan ka sa bidding. Ito na 2019 pa ito. Actually, before pa. Many years ago na yan, matagal na yan. Pero noong 2019, parang may nabasa akong item sa social media that na nagkaroon ng decision yung ombudsman sa Ligabayan. About this, that kung sakali man na makonvict siya ng court, ay pagdudusahan niya ito ng 6 years and 1 day to 8 years imprisonment. So I'm sure in-appeal niya ito. Court of Appeals yan, after that, nag-Supreme Court. Ang pinakahuli kasi niyan ay Supreme Court. Siyempre ang Supreme Court, pag nagbaba ng desisyon ng Supreme Court, whether acquittal or conviction, ay final and executory yon. Kumbaga, there's no room for you to appeal pa. So di ba, pag meron kang kaso, ito muna, tapos pwede sa ombudsman, tapos pwede sa Court of Appeal, tapos Supreme Court. Okay. Pag Supreme Court na, wala na. There's no room. Kasi yun ang pinakahayos ng dalan. So, nagbaba ng desisyon ng kanyang conviction. So, I don't know, for sure, definitely, ay makatulog siya. Yun ang sa pagkakaintindi ko I'm not a lawyer, pero yun ang kasi pinakamataas eh. So, why I'm saying this, kumbaga, maraming pinagdaan ng challenges sa buhay itong anak-anakang ko si George E.R. Ejercito. When he was governor, remember, when he was governor of Laguna, nagkaroon pa nga yan ng nagkagulo pa yun sa Laguna I was there. Pupunta ako sa kanyang sa governor's office kasi hindi siya buwababa because he was charged by the Pinoy, si Pinoy
Pinoy administration na overspending. Overspending during the time when he was sitting governor at he was running for election. Ang kalaban niya at that time ay si Ramil Hernandez, naging governor ng Laguna. So, nung parang, I don't know, nagbaba yata ng desisyon, I don't know, ang Sandigan Bayan ba, whatever, na siya ay pinabababa sa pwesto. Ay, hindi siya bumababa. I would go to him. I would visit him. Siyempre, nag-sympathize ako sa kanya because I know his heart. Yes. Kilala ko, but you know, I don't know lang their game sa politics. Hindi ko alam kung anong kanilang sistema. Hindi ka mag-intervene sa politics. Yeah, I cannot You just know him personally. At saka overspending. Why overspending? Napag-initan siya Alam ko that time, parang napag-initan siya because of politics, no? Kumbaga, yung sinasabi na overspending because puro mukha nila ni Maita nakikita mo sa mga bawat kanto ng Laguna because they're promoting tourism, the tourism industry of Laguna. Pero kumbaga, ang sinasabi ng ibang mga tao, mga kalaban nila, he's using the government funds, no? The government amenities, yung pondo, para to promote themselves. For personal gain. Na use na nakatago sa idea ng tourism. Kumbaga hiding in that sa kanilang tourism. So ako naman, naawa ako sa kanya because, you know, syempre anak ko yan Pero I cannot do otherwise. Ganun ako mga kaibigan. Ang rule of law pa rin ang mananaig sa akin. I cannot question that. Though syempre, though your heart is bleeding, your heart is aching para sa isang kaibigan, sa isang anak-anakan, but I have to respect that. I have to respect that because sila ang mas nakakaalam ng takbo ng gaano man natin judiciary. kamahal, gaano man natin kaka-close, kapag ang mali ay mali at kapag ang batas na ang nagsabing mali ka at convicted ka, kailangan mong panagutan. At respeto, you have to be held accountable for whatever you do. Kasi hindi natin alam how he worked, how he did this thing. No? Basta sa amin, kasi naging mabait siya sa members of the press, siya lang yata ang politiko, ang governor, aside sila Mong Revilla, ganyan, sila. Siya ang isa sa pinakamatinding politiko na kapag halimbawa may birthday, reporter, tagang galuhan, pag Christmas party, umaapaw ang mga raffle prizes, para kasi ang mga reporters naman, in return, no, they're promoting yung kanilang probinsya. Malaking nagtutulungan. Naalala ko na bata pa ako nun, pero nung Laguna governor siya, lumaki talaga sa Laguna. At nakilala ang turismo at maraming nakakilala sa Laguna. And he really worked so hard. Ang sakit ng talaga ng alaga ko yan, I have to admit, no, laging late. Hindi lang basta 1 hour late, 3 hours, 4 hours late. Diyos ko, napapagod ako sa kahintay sa kanya. Pero yung kabutihan ng puso niya maganda. Hindi mo na matatawaran yan. Hindi ko matatawaran. Kasi when you talk about overspending, he was singled out of all the politicos na lahat naman nag-overspend. Siya lang ba? Kumbaga, pero sabi ko, anong gagawa ko? Hindi na ako presidente. That time si Pinoy presidente. Parang napag-initan ng administrasyon ni Pinoy yun. Pero wala na, dyan na So, ako naman, if he will be put to jail, I don't know where, at sana ay malagpasan niya itong pagsubok because, you know, his heart is still aching. Kasi namatay nga ko ng better half of October. It's not a joke. 2024 lang, nawala si Maita. Napakabait na anak ko yun. Kababayan ko pa Ilongga yun. Napaka-beautiful actress. Ngayon, sabi ko, pagdasal ko na lang na makayanan niya ito at saka sana ay we all learn a lesson from here, all learn a lesson, all politicians. Na ang lahat ng mga bagay na mali ay hindi man sa kulungan o hindi man sa batas, merong kalakip at katumbas na pagbawi. Yes, may consequence sa lahat ng mga kilos natin, magawa natin. Kumbaga, maaring nasa tugatong ka ng tagumpay ngayon, maaring nakapa-influential mo ngayon, napakalakas mo, very powerful. Pero dating araw talaga na ikaw ay sisingilin kapag may nagawa kang mali. So sa tulad ng pagkakataon ito, I hope this serves us all a lesson na dapat we should be good. Let's all be good. Let's be fair. And let's be, patas ka lang. Kaya maging masaya na tayo sa maliit o malaking meron tayo. Yes, magpasalamat tayo. We're praying, GovER, we address him as GovER. Kasi yun ang last na pinakamata sa position niya. GovER, we love you. We will pray na lahat ito'y malagpasan mo. God bless you.
No? Pwede kayo mag-comment. May comment muna sila, no? Ng mga bagay nila. Kasi puro kaso ito. Yung mga pag-usapan ng mga cases, no? Case-to-case basis. Alam ko isang case ng alak. Oo. But anyway, diretso na tayo sa ating latest bihis ng showbiz. Ito, kaso rin. Kaso din to, di ba? Ilang buwan natin pinag-uusapan Yes. tungkol sa the rape of Pepsi Paloma. Di ba? That involved, of course, no? Of course, mahal natin mga sila Vic Soto, most especially si Vic, no? Because siya talagang Napangalanan. doon sa Narape ka ba teaser. ni Vic Soto? Sa teaser ng The Rape of Pepsi Paloma, directed by Daryl Yap. Na si Daryl talagang lumalaban na tayo, di ba? Kinuha pa nga niya sa Attorney Fortune. At kinuha niya simpatsya ng pamilya ni Pepsi Paloma. Ni Pepsi Paloma. Kasi pinaglalaban niya na wala siyang nagawang kasalanan. At sinasabi niya na laban nito, taga-Olonga po si Pepsi Paloma, taga-Olonga po si Daryl Yap, laban nito ng mga taga-Olonga po. Yes. At doon nagkakamali siya, medyo nakalimutan yata niya na meron tayong rule of law nga, di ba? Kasi nga, masyadong napuruhan at talagang patama dahil pinangalanan, di ba? Doon sa teaser niya, si Vic Soto, who is a very famous actor, producer, tsaka komedyante, tsaka TV host, no? Na sinasabi na pinabibintangan allegedly na ang nang-rape kay dating actress, the late actress Pepsi Paloma in the 80s or 90s. So ngayon, Pinag-usapan to na eh. pinag-usapan It's a nito. national item. Yeah, napakaraming national item to. It ran for many weeks, no? Yes. Hanggang sa nagkaroon sa ng gag order, di ba? Kasi nga, Huwag na pag-usapan mo na. ay sinampa sa korte, he was sued for cyber libel. Maliban sa mga How many damages, counts? no? Ang dami. Dati, maraming counts yun eh. Pero, kumbaga, 2 counts of cyber libel or libel ay nag-prosper. Yes. Dito kay Daryl Yap, no? From fiscal to court, no? Ang court ng saan pa siya? Sa Muntinlupa ba? Oo, ay inakyat ang kaso sa korte. That's why nag-issue sila ng warrant of arrest kay Daryl Yap para kasi nag-prosper ng kaso. 2 counts, no? At 10,000 pesos per count. So 20,000 ang kanya ibinail. Cash bond yun. Kumbaga, nag-voluntary surrender naman siya. Kasi, syempre, Alam niya, itong kaso. saka alam niyang wala na siyang hahabulin pa dito. Wala na kasi syempre galing sa fiscal, umakyat na may prima facie evidence, kumbaga may grounds eh. It's all over. Oh, it's all Yung over. evidence na yan. So yun, so inakyat na sa korte. Ngayon ay harapin na ng kung kailan ng hearing. Ang alam ko very soon may hearing sila Yes. about this eh. At saka doon magpresentahan na sila ng ebidensya, ang trial will syempre magkakaroon muna ng arraignment. Tapos after that where he will plead guilty or not guilty, after that magpo-proceed ng hearing, Yes. ang trial. So hanggang sa hindi ata alam ko hanggang kailan matatapos ito. Pero I think no may expedite nila ito. Kasi ito ay, di ba, ang pelikula niya hindi na ipalabas. Yes, hindi na napalabas. At kasi, nanahimik si Daryl Yap tungkol dito. yeah, Oo. kasi talagang hindi ito na ipasa sa FRCB. At saka, kumbaga, yung mga sinasabi niya ay walang katotohanan. Di ba, no? Kumbaga, yung mga pronouncements niya, sinasabi na, andun na sa FRCB, nire-review na yung pelikula. It wasn't reviewed. Kasi may mga documents silang hinihintay na isasabit nila pero hindi na na-furnish yung MTRCB kaya hindi ito ni-review. Kaya na ako pag mga maiingay na masyado mayayabang at masyado maingay na at masyado nang parang pinoproklamo na ikaw yung tama, meron ka talagang kalalagyan. Oo, alam mo itong Daryl na to, medyo matabil din ang Pero magaling siya nito na eh. Hindi matatawaran ang kagalingan niya. Magaling siya, pero Diyos ko, hindi pwedeng basta galing lang. Yes, totoo naman. He should be a Totoo human being. Marunong ka mag-compromise. Saka bata pa niya. Oo, Diyos ko, kabata-bata mo. Yan yata epekto ng closeness niya kay Amy Marcos eh. Na, They were close na Amy. Yeah, si Inday at saka si Amy, Oo. talagang ka-close na. Na-close niya, Oo. kaya nakuha niya yung pagiging phony. At fierce. Oo. Walang takot. Yeah, pagiging phony at nosy. Yung ganun dati sa akin ha. Baka naman fierce at saka idols. yung walang takot na sasabihin yung kung alam niyang totoo, sasabihin niya. But now that you're in court, no? Sa court, patas yan. Walang ano dyan. Kumbaga, fair yan dyan. Kaya patunayan mo doon that innocent ka. At first, nanahimik siya.
doon Dapat lang. sa rape case, na, yung sa movie niya. Kasi na-realize na siguro, I'm sure may mga realization around the area na. Saka may mga tao sa paligid niya na nakaning, oy, direct, baka dahan-dahan lang tayo. Tanda na, may kalalagyan ka dyan. At ang kalaban mo, hindi ordinaryong tao. Diyos ko, billionaire si Vic Soto. Hindi pa payag na. Siyempre, hindi payag na hindi kumuha ng matinding lawyer. Ang lawyer na, di ba, si Buko de la Cruz, di ba, ng Bulacan, magaling yun. Magaling na lawyer yun. Ay, nako, ikaw, Tizan, ano masasabi mo sa pag-bail ni Mr. Daryl Yap sa kanyang kasong ito? Kaya, at least 20,000 lang. Pero syempre na yung 20,000 may mga gabing hindi ka makatulog. Alam mo, nakaka-nervous din na may Ano naman? Ano naman? At ano sabihin? Hindi ka papalag. Abala yan. Malaki abala yan. Hindi rin na-stress na meron ka. Ay, Nakakatakot. nako. Isa pang na-stress na yan ay si Mr. Archie Alemania. Oo! Bakit? Bakit din ang kaso? Diba, sa mga kaso, isa pa sa kanya ni Rita Daniela sa Cavite Court, no? Ay kumbaga, nag-prosper ang acts of lasciviousness na kaso na isang pa sa kanya. At ito ay nasa prosecutor's office na, nasa mga judges na, i-raffle na yan, baka na-raffle na nga yan eh. Kumbaga, siyempre, he has to present himself voluntarily, kailangan mag-bail din siya dyan. May bail yan, I don't know kung how much. Kasi ibang kaso, acts of lasciviousness. Balikan lang natin na magkasama sila sa Widow's War. Co-actor sila. Nagpa-party si Bea Alonso. Nalasing, na-attend, nalasing. Nararamdaman na parang may something na kay Archie Alemania, pero sumama pa rin si Rita, knowing na baka na bumaba na yung tama ni Archie. Pero di ba nung bago dumating si Archie, di ba si Rita was already there? Yes. Di ba pagdating ni Archie, nung sinasabi na parang sarap mo, parang may sexual innuendos, na parang nung nasa stage na parang sumigaw pa isang kasama na tirahin mo na yan, parang ganyan, something like that, na very sexual. Eto si Rita naman ay finally decided to go home. Kumuha ng Grab, di ba? Kumuha ng Grab car mga kaibigan, para maghatid sa kanya sa Cavite. So ngayon, nadaanan siya na Archie, no? Sa Archie na sa white van niya. Taga-Cavite rin ako. Huwag ka na ano. So sayang nga naman, saka siguro, sober na or Akala ni Rita. In good faith, sumakay siya and something happened. Oo, di ba? Para malapit Di yata umano. doon pa lang yata sa may Skyway pa lang yata, para bang he's making pass down her. Yes. Tapos sa pagdating yata doon sa kanila sa harap ng bahay nila Rita Daniela, parang nilamas niya yung breast, parang something like that, tapos sinalikan. Hindi makapala si Rita kasi parang I don't know kung nakatayo ka, nung nakatayo na siya, sa hawak doon ang kanyang likod kaya hindi siya makapala. Alam mo ba, nakaapektuhan ng relasyon ng kasi ang ganda raw ng relasyon ng mga artista ng Widow's War. And because of what happened, instead na mabuo ng lalo, parang nagkawatak-watak sila, na-disunite sila nang dahil sa nangyaring ito. So ngayon, ilang buwan dito tumakbo ang kaso nito, may ano pa ito, may basta maraming case yun Pero ang nag-prosper yata yung acts of lasciviousness. Ito, hindi ito birong kaso. Of course. Disrespect ito sa sa other party, lalo't babae, no? Na imagine mo, without her consent, you kiss her, tapos you hold her breasts, parang gano'n. Pero dinina ito ni Archie. Ang kanyang lawyer denied this, that it happened because a joke or something like that. Pero ang court talaga, ay syempre nakapiring na ang court. Pero diba? tataka ako, medyo lilihis lang tayo na nag-uusapan, pero yung kaso ni Sandro Mulak, parang bagal. Ito kay Archie, ang bilis. Siguro masigasig. Masigasig, no? Masigasig ang Mas magaling. Mas masigasig, no? Siguro baka may mga hinintay pa ng mga ebidensya. Kasi siguro yung kaya, no, masigasig din sa pagpa-delay. Yes. Yung lawyer. Yung mga galing talaga. Yung mga ganun, no? Pero itong kay Rita Daniela, alam ko, she felt good about it kasi lahat ng mga violations, lalo na kung ganung act of lasciviousness, talagang nakakawala ng respeto sa tao. Of course. Kumbaga, kahit sino, no, it doesn't call for any gender. Yung mga gender, gay to gay, man to gay, tapos woman to lesbian, whatever. Diba ganon? Anything that is disrespectful is something na talagang dapat pananagutan mo sa batas. Mabuti na nga lang, swerte nga siya, hindi minor. Pag minor to, Diyos ko, nakakatakot. Statutory yan, mga kaibigan. Diyos At ko, mas mabilis yun. Mabilis yun. Kasi marami talagang, siyempre, ibang simpatya pag minor de edad. Pero ito, kahit it's not because na may anak na si Rita Daniela, that doesn't that exempts Kahit
kahit ano exempt man sa yan. Archie, Oo, no? kahit From- nga mag-jowa kayo, kung Oo. ayaw nung jowa mong gawin yun. Yeah, sa Amerika, even here yata, parang practice na, di ba? Kahit asawa mo na, you're married. Pag pinilit mo It's still asawa, rape. makipag-sex, pag-sex sa kanya. Siyempre, kapag ayaw, wala sa mood yung partner mo, hindi mo pwede pilito. Na yan ang pinanood kong guilty pleasure ni Lovey po sa Netflix. Sa sobrang ganda, they talked about it. Na kahit mag-girlfriend kayo, at ginagawa niya naman paulit-ulit, may pagkakataon pa rin maaaring ma-rape ka. Yes, na kapartner. oh, you can charge your partner with rape. What more kung hindi mo pa siya kapartner? Medyo mahirap na patunayan, pero Diyos ko, Yes. matitinig ang mga judges natin. Hindi mo pwedeng lusutan yan. Kaya ito si Archie, no? Alam mo, the members of the press, mainstream media, we're trying to get a comment from Archie about this case no, na nag-prosper na sa prosecutor, ay hindi pa nila mag-reach si Archie. Siguro, they're working on it legally. Ayaw niya siguro mag-grant ang interviews muna para at least pagandaan nila ang kanyang kaso. Magaling ang mga lawyers ni Rita Daniela. in Magaling, fairness. Oo. magaling. Oo, para may... At saka yung mga judges, alam mo, sa mga judges din minsan, at saka depende rin minsan sa mga presentation na evidences eh. Kasi may bago na ngayon eh. Ang pagkakaalam ko, sa pagkakaunawa ko, pag nag-file ka ng kaso, sa fiscal level pa lang, you have to present na the evidences. Oh, Everything. mas mabilis yun. Mas mabilis. Oo. Pag na-present mo na doon, the fiscal na, pag inakita sa court, at least madali na paglakad. Unless magaling talaga ang iyong lawyers. Yes. Ayan, Archie, good luck ha. Yeah, okay. Alam mo, ayusin mo to na. Sayang ditong pagkakataon mo na. Alam mo, sana maayos ito. Sana maayos. Pero syempre, ang the ball is in Rita's hands. Yes. Okay? Kapag sinabi niya, ayoko. Oo. Kasi, I don't know lang kung may mediation yan. Kasi sa ganitong klaseng kaso, sa ibang mga kaso kasi mga libel ay Yes, pwede. bibigyan kayo ng Chance. judges ng chance na makapag-usap ng iyong accuser. Di ba? Through mediation. Pero I don't know about this. Pag actual lasciviousness kung may mediation na pwedeng iulong ang kaso or whatever. Tignan natin. Yun. Ikaw, Dijon, ang masasabi mo sa mga kaso na to, dami. Grabe, dami. No? Mag-comment ka lang sa mga hindi pa nag-subscribe at nanonood pa lang pero nag-enjoy na. Subscribe ka na, lalamin lang kami dahil dumadami na po tayo. Gusto mo? Subscribe na kayo. Birthday ko naman. Alright! Joke lang. Malapit na. Malapit na ha. Yun. Yun, no? Yes, diba? Ang dami mga legal minds dito, no? Tatalino mga ating mga OT dyan. Grabe, no? Pag nabasa mo yung mga komento, para may parang mga lawyers tayong mga nanonood dito. Parang no? may mga kaso iba dito. Di joke lang. Para malalo tayo sa mga panoorin natin na ang trending funny video. Hi love, asan ka? Ano ginagawa mo? Kumain ka na ba? Bakit tayo mo magsalita? Hoy! Magsalita ka! Ha? Nandyan pa siya. Sige, sorry. Yun. God, Diyos ko. Di ba, may video tayo din natin napanood na tumatawag yung may tumatawag. Tapos sabi niya, I miss you. Okay. Tapos binatukan ng babae. Dahil akala niya, jowa, yung pala nanay. Eto, meron. Oo, pero ito totoo na to. Di ba, imagine mo sarili mo na Hindi ka makapagsalita. Diba, You don't know what to say. Hindi niya alam kung anong gagawin sa pagkain niya. Tapos malaman niya, oh my God, totoo na ito. Tapos mabuti na na-realize sa kausap niya na kaya hindi sumasagot sa kanya kasi nandito ang kanyang jowa. Nakitaan ako siya. Oh my God! Ako hindi ma-imagine. Well, this is just a content, of course, I'm sure. But then, parang it may happen in real life. Yes, at saka nakita mo, putting yourself in the shoes of the man, watching it closely, Yeah. yung nakita mo, yung pinapawisan siya. Pinapawisan siya ng malagkit. Totoo yun. Yan. Kapag na-stress kang kagaya ng nangyari dun sa lalaki na yan, diretso ka lang sa ating sa Deluxe Spa located sa Scout Fernandez Corner, Tomas Morato. Hanapin si Vince Miraflores. Oh, our favorite spa is a family spa. Actually, malapit siya sa Chili's dito sa may Tomas Morato. Sarap dyan. Yes. Oh my God, nawala yung mga sakit ng katawan ko, yung mga hangin na tanggal. Totoo na. Yan yung talaga yung nakakapagparelax sa atin at nakakapag-normalize ng blood circulation natin. At magagaling talaga at maganda, mabango, sosyal, at mura sa Deluxe Spa. Yan At maraming salamat kay Mr. Dr. Percival De Leon sa bago naming tahanan na
pinamahay sa atin. For the Pinamahay, moment. for the moment. For the moment. Habang ginagawa pa ang ating bagong studio. From this moment, as long as I live. Ayun, kumanta na si Nanay dahil magbibigyan na siya ng ating pinakahihintay ang Hula Bira! Ano ba yan? Bakit Ito masakit na ang ulo naman. mo, Nay? Sumasakit ang ulo ko pag naalala ko itong singer ng babaeng ito. Bakit? Na hindi naman kaganda ng Ay. balat. Naku, hindi kaganda ng balat. Ano yung pinanggagalingan? Okay, ano tong BI na to? Hindi, kasi ito ay medyo nalulungkot ang kanyang management. Kasi dati, mahusay to ha, mahusay na Magaling. singer to. Mahusay, mataas ang boses, ganyan. Pero dahil sa masyadong attitude, pagka-attitude nito, at saka yung mga may times may makakungkungan din ito in her decisions na kaya yung mga producers ay medyo lumalayo sa kanya. Kumbaga dati left and right ang kanyang projects, kahit na mahal pang talent fee niya, pinapatuloy niya kasi magaling. Even kahit sa mga probinsya dalhin, talagang tinatao pag siya. Pero ngayon, yung mga producers ay medyo lumalayo sa kanya kasi ang dami yung demands. Kapag tatlo lang ang kanta-usapan ninyo, kailan tatlo lang talaga. Alam mo, sa halagang 1 million, tatlong kanta lang. Oo. Kapag manghingi ka ng additional tunog, kung sabihin ko, anong tunog yun ha, may additional 100,000. Tapos pag additional song, another 200,000. Parang ganyan. Kung baga ganun sila ka-stricto, ganun sa kamukhang Dance Entertainment. Mukhang pera. Dance tattoo. Dance, diba? okay. So yun, ngayon mga producers lumalay sa kanya kasi wala siyang wala siyang leeway. Hindi siya nabibigay ng wala siyang mga angkor. Diba? Normally pag nagusto ng audience ang iyong pag-perform, sisigap sa more. Siyempre, as a performer, siyempre it's not all about money. Siyempre, pag bibigyan mo ng audience mo kasi natuwa-tuwa sila sa iyo, ibig sabihin magaling ka. Just what is an additional song, diba? Regalo mo sa kanila. Total, bayad ka na naman. Ayaw nila. Paalisin talaga siya ng kanyang management, ang PA niya, palulabasin siya kasi nga gusto on the spot, mag-decide kayo. Additional 200,000 for one song. Siyempre, Dance entertainment talaga? ang producer, wag na. Ba't ako, nakalakas na okay na yun. Magdadagdag pa ko ng bayad just because of another song. Ganun. Grabe. Ganun. Sino tong singer na to? May ano pa? Ay, nako. Ewan ko. Inyo na lang siya. Inyo na lang siya. Ha? May M ba sa pangalan niya? Ano ba yan? Ba't At apelyido? alam mo, bakit hindi ka magtayo ng kubol sa Quiapo? Ang galing mo manghula. Ba't ang husay-husay sa ganyan? Iniisip ko talaga ang kubol na yun. Kubol. Yung mga may naka ano na handkerchief. Nakaganda na. Parang si The Late, Madam Paulina. Kubol sa Miss you, Madam Paulina. Sa kubol ko talaga may magkakakubol. Hindi, sa Quiapo. Sa Quiapo. Quiapo yun. Ayan. Yan. So, nahulaan niyo na ba mga OT dyan? Kaya sa mga singers nanonood sa atin ha, alam Ba't niyo naman na. Hi, thanks kay Malubari nanonood. Si Malubari, madaling kausap yan. Pag nag-angkor ka sa kanya, basta may alam siyang kanta-kakantay niya. Di ba? Oo. At walang additional payment yun. Kaya kunin niyo May siya. mga artist talaga mga ganyan. Sino ba nag-ano, yung management ba o yung artista ang nagdedemand nun? Both. Both yan. It's their decision. It's their decision. Mutual yan. Oo, magagalit si Tita Presi Uy niyan. Ay, Tita Present, miss, I love you! Manood ka ng show ko, may pa-show ako. Yes, sa Tita birthday Presi, ko. oo nga pala, tawagan Yes, kita. sa April 16 ha, sa The New Music Box, powered by the library. Ang title ng show, Heart and Soul. Kasama ko siya si Kurt Fajardo, napakagwapo kong recording artist. Siya may pa-show. Ang guest si Malubari at saka si George Mentres, The Revival King. Yeah. April 16, 9 p.m. Ha, kita-kita tayo, Tita Presi. I'll see you there. I'm inviting everyone ng mga taga Rojas and Capiz. April 3, ang coronation night ng Mr. and Miss Capiz na ako po ang nakuhang direktor. Congratulations! Ang galing! So, maganda palabas niya kasi ang aking anak direct chops manansala mo dito, Yun, so manood po kayo yung mga malapit dyan sa Capiz sa April 3, coronation night. Ayan. Yun, ito po ang OOTD, Oras ng Opinion. Talakayan at Kung diskusyon. may nanay na very light lang naman ng BI, pero parang may pinaghuhugutan. Biktima ako niyan. Yung mga hugot, ang ating pinamamahal nanay, Jobert Socaldito. Ay, salamat sa inyo. Of course, anak ko, Direct Chops Manansala. Of course, ang beautiful girl namin dito. Napakaganda beauty queen turned artist, no? Si Leanne Manansala Miklat.
At saka si Raymar Buado. Hello sa inyo, ha? Raymar. Thank you. Sa mga OTJs, thank you mga taga Iloilo. I love you so much mga taga Pandan Dingli, Iloilo, Jojo Bautista at family there. At saka aking mga kapatid, kamag-anak sa Santa Barbara, Iloilo. I love you so much. Mga classmates ko sa Haro, dati mga classmates ko sa DePaul College na na-demolish na. Di ba yung school? Pinalitan na ng supermarket. Di ba? Hello sa inyo. I miss you all. Of course, karangay ka ng Kapampangan ng patuloy naman Albek, kaya kami marakala salamat. Ken lugod at suportang bibiyayo ka ko, lalo na pa, bayo ko pa mo, pero in lugod na bibiyayo ka ko, aram naman ko. Karangay ka ng taga Kapampangan na taga Minalin, hi, kay pa rin pamilya ko. Marakala salamat. Sa lahat ng mga nanood ngayon, maraming salamat. Mga team replay mamaya, mga team abroad, Team OFW at sa mga team pakulay na nagpakulay, maraming salamat sa hindi nyo, sa pagbibigay at pag ano ng mga biyaya ninyo. Yes. Ang takeaway ko na bago tayo yung lahat ng mga bagay na gagawin natin, may bawi. Kung gumawa ka ng maganda, ibabawi sa'yo ng maganda. Kung may ginawa kang pangit, maaaring hindi sa batas, sa ibang bagay. Kaya mag-isip muna tayo bago tayo gumawa ng pangit sa kapwa o mga maling bagay na hindi naayon sa batas. Patuloy tayo maniwala na tunay nga na mabait talaga ang Diyos, and to God be the glory. I love you! Mwah! Hello! Bye-bye everyone!